Sumuko na po si Pastor Kibuloy. Doon din siya sa kingdom sumuko, no? So dinawin po natin na hindi siya nahuli. Siya po ay sumuko sa ISAF. Siguro, binigyan tugon rin niya yung mga recommendation ni Senator Bato at saka ni Senator Amy na sumuko na kasi parang sayang man yung kingdom kung talagang isasalawlain nila paghahanap sa kanya, no? Ako naman, ang tagang nagwo-worry ako dyan, yan ay isang banal na lugar, no? Yan ay sagrado sa mga nananampalataya at habang patuloy sila naghahalughog dyan, syempre, nababastos yung lugar. So sa akin, mas mabuti na nga na sumuko si Pastor Kibuloy. Ang ating alalahanin na lang, yung kinatatakot ni Pastor Kibuloy na siya ay i-render sa US. Alam niyo yung rendition na yan? Sa Amerika kasi bawal ang torture, no? Pero ang ginagawa nila, kung gusto nila manorture, dadali nila sa isang tinatawag na black spot. Isang lugar sa daigdig na hindi sa Amerika kung saan nagkakaroon ng mga torture at doon sila ito torture, no? So yan yung mga tinatawag nila mga CIA black holes. At yan naman ang kinatatakot ng Pastor Kibuloy. So ang hinihingi sana niyang kondisyon para siya ay sumuko ay hindi siya isusurrender sa Amerika. Well, titignan natin ngayon ang anong magiging aksyon ni PBBM, no? Siyempre, dahil may kaso sa Pilipinas, dapat lokal na hukom ang magkaroon ng jurisdiction sa kanyang pagkatao. In any case, yung kanyang warrant of arrest ay inisyu ng Pasig RTC, dadalhin siya doon sa Pasig RTC, no? At dapat doon siya haharap sa kanyang kaso sa Pasig RTC at hindi kung saan ibang parte ng daigdig. Kinakailangan, bigyan muna natin ng galang ang soberenya ng mga kaso ng mga korteng hukuman ng Pilipinas bago mga dayuhang mga korte. So sana yan nga po mangyari kay Pastor Kibuloy ngayong narariyan na siya at po pwede nang umusad ang kaso niya, no? Kampante naman ako na dahil rehash yung mga kasong yan, hindi naman mapapaniwala ang hukom, no, na siya ay guilty. So yung minsan na-dismiss na yan ng piskalya pa lang, mantakin nyo. Proof beyond, ano pa lang yun probable cause pa lang, na-dismiss na ng piskalya, how much more kapag proof beyond reasonable doubt, no? Siyempre, mas mahirap mapurebahan yun, no? So sa aking palagay, madidismiss din ang mga kaso ni Pastor Kibuloy. Kaya lang yun nga, nagwo-worry siya na baka mamaya isurrender siya ng Marcos administration doon sa mga Amerikano, no? At siya ay magkaroon ng maging biktima ng extraordinary rendition sa Amerika. Sana wag naman po, bantayan po natin, no? Dahil siyempre, lahat tayo may pakialam dyan. Soberenya ng Pilipinas ang pinag-uusapan. Kapag merong kaso ang isang Pilipino sa isang krimen na nangyari sa Pilipinas, dapat tanging Pilipinong hukuman lamang ang maglilitis, no? So tignan po natin ang mga susunod na kabanata dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero siyempre po, for the books itong nangyaring ito, itong hapon ito, bago mag-surrender si Pastor Kibuloy, doon, bukod pa doon sa 3,000 na mga pulis na nasa loob na ng kingdom, nag-order pa ng 6,000 na naman. Mantakin nyo, 9,000 policemen ang lulusob dapat doon sa kingdom. Kaya siguro minabuti na ni Pastor Kibuloy na sumuko kasi nga baka tuluyan ng masira yung kingdom, no, with 9,000 na policemen, no. Pero iba po siyempre ang pagsuko, iba yung paghuli, no. So siya po ay sumuko sa militar, hindi po siya sumuko sa kapulisan, and there were 9,000 of them. So siguro sabi niya, kung ako ay magpapa-aresto, hindi ko bibigyan ng credit itong si Torre, no? Hindi siya dapat magkaroon ng credit sa pagkahuli sa akin. So mas mabuti pang mag-surrender na ako sa militar. At yan nga po ang nangyari. Nakita natin kung paano talaga binastos ng mga kongresista ang ating Vice President sa Kamara de Representante. Tama pong sinabi ko, binastos po talaga si VP. Bakit? Kasi po talaga, since time immemorial, ako naman ang daming beses ko na nagtrabaho dyan sa Kongreso. Nung ako po ay working student sa UP College of Law, nagtrabaho na ako dyan sa Congress nung nagkaroon po ng Kongreso muli, no? Matapos ang martial law, matapos yung pamumuno ni Cory Aquino. At talaga naman pong pagdating sa budget ng Presidente at ng Vice President, meron po talagang tradisyon na walang tinatanong. Kasi nga po, ito ay ang pinakamatataas na pinuno sa ating bayan. So, respeto lang. Bakit mo pa sila igigrill? Nandyan po talaga yung checks and balances, no? Pero, nandyan din yung tradisyon at paggalang sa pinakamataas na namumuno. Ano ba yan? Hindi lang po yan titulo na dapat respetuhin. Yan po ay yung suporta rin ng taong bayan sa kanila. Dahil miski pagsama-sama mo pa mga boto ng kongresista, talaga naman pong kakaunti ang kanilang mga boto kung ikukumpara mo sa isang presidente o sa vice-presidente. Tingin ko ang gagawin ng Kongreso, tatanggalan ng lahat ng budget ang vice president pagdating dun sa kanyang mga programa.
Ang sinasabi kasi nila, dumudoble, meron ng pondo sa DSWD, bakit pa dapat bigyan ang Vice President's Office? Alam yung simple sagot dyan Tignan nyo, yung mga ayudang pinamumudbud ni Speaker, kanino ba niya ibinibigay? Siyempre, sa mga kaalyado niya. Paano naman yung mga hindi kaalyado? Wala na sila makukuhang ayuda galing sa gobyerno. Hindi naman po dapat. Kaya dapat nga, meron din ang Vice President para naman yung mga kalaban ng mga politiko na namibigay ng ayuda, meron pa rin maaasahan na ayuda. Diba po? Diba, yung mga supporters ni Speaker, sila, ang dami nilang ayuda. Paano naman yung mga hindi nila supporters? Saan naman sila kukuha ng ayuda? Ang ayuda naman para sa lahat. Dapat ang basihan, pagkuha ng ayuda, yung pangangailangan. So, dyan po papasok dapat yung ayuda ng Vice President. No? Kasi nga, ini-equalize niya. Hindi lang yung mga supporters ng mga nasa Malacanang ang dapat magkaroon ng ayuda. Kinakailangan lahat ng nangangailangan magkaroon ng ayuda. At saan pa ba pupunta yung mga mahihirap nating kababayan na hindi naman mabibigyan ng ayuda ng mga lokal na politiko? Di pupunta doon sa kalaban. At dyan nga po ang importansya ng Vice President magkaroon din ng ayuda. Ang magbibigay ng ayuda kay Vice President ay yung Senado. Nang matapos po kasi ang proseso ng budget sa parehong kapulungan ng Kongreso, magkakaroon sila ng bicameral conference kung saan paplansyahin nila yung magkakaibang mga probisyon. So sigurado po ako dyan, isa sa paplansyahin nila ay yung pagtanggal ng pondo sa Office of the Vice President. At sa tingin ko naman, dahil ang mga senador napakalaki ng mandato compared sa mga congressmen, magbibigay naman po yung mga congressmen na yan. Pero napadala na nila yung mensahe kay BP Sara na hindi ka namin kakampi. No? Pero sa tingin ko, sa bandang huli, mananaig pa rin ng mga senador at bibigyan pa rin ng budget ang Vice President. Kasi nga, tignan nyo naman yung composition ng ng Senado. No? May dalawa dyan, tumakbo rin ng Vice President na hindi sinuwerte. So, respeto lang dun sa Vice President na sinuwerte at binigyan ng mandato. No? Kumbaga, siya ay naging matagumpay dun sa hindi nakamit ng ilang mga tumakbo rin ng Vice President dyan sa Senado. Kaya, yun ang magiging dahilan kung bakit pagbibigyan nila yung budget ng ating Vice President. So, muli po huwag kayong mag-alala. Ang inaasahan nga natin, no, sino ang magbabantay dun sa mga nagbabantay? Sino naman ngayon ang magbabantay dun sa pondo na binibigay ng Kongreso at ng Senado sa kanilang mga sarili? Well, alam nyo, ang solusyon dyan sila-sila rin. Kasi syempre, pag masyado naman ang kukunin ng Kamara para sa kanila, magre-reklamo naman ng Senado at ganun din naman ang gagawin ng Kamara kung masyadong malaki rin ang pondo na binigay ng Senado sa kanilang mga sarili.